Kung ikaw yung tipo ng tao na tahimik lang sa araw, pero sa gabi, ikaw mismo ang kalaban ng isip mo, para sa iyo ito. Kahit walang gulo sa paligid, kahit nasa isang tahimik na kwarto ka lang, pwedeng punuin ng takot, bighati, pagsisisi at mga alaala ang utak mo. Dahil ang totoong laban sa buhay, hindi yung nasa labas, kundi yung nangyayari sa utak mo, isang negatibong thought lang. Pwede nang maging lason. Isang maliit na duda, pwedeng maging buhawi sa loob mo. Hindi ako sapat. Siguro wala talaga akong halaga. Bakit lagi na lang akong mali? Hindi mo man sinasabi, pero araw-araw mong binubuno yan. At kung hindi mo kukunin ang kontrol, ang mga iniisip mo ang magdidikta kung paano ka mabubuhay. Dito papasok ang Stoicism, hindi bilang pampakalma lang, kundi bilang sandata, panangga. Isang mindset na dinisenyo para patayin ang spiral ng negative thoughts bago pa nila sirain ang buhay mo. Noong sinaunang panahon, ang mga Stoic tulad ni na Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, hindi sila nabuhay sa comfort. Hindi sila nakaupo sa coffee shop habang nag-philosophize. Nabuhay sila sa gitna ng digmaan, pagkakanulo, pagkamatay ng mahal sa buhay, gutom at pagkaalipin. At sa gitna ng gulo, natuklasan nila ang pinakamahalagang katotohanan ng tao. You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo lang kontrolin ang paraan ng pagresponde mo sa mundo. Ang goal ng video na ito ay hindi lang para gumaan ang loob mo sandali, layunin nitong i-rewire ang utak mo. Puksain ang mga trap ng negative thinking at turuan kang lumaban ng tahimik pero matatag. Bago tayo mag-umpisa, i-comment mo muna ang affirmation na ito. Mas malakas ako kaysa sa negative thoughts ko. At kung seryoso ka sa inner growth, huwag kalimutang mag-subscribe. Stoic Law number 1, hindi ikaw ang mga iniisip mo. Ito ang pinakamahalagang aral ng Stoicism pagdating sa negative thinking. Hindi ikaw ang mga iniisip mo. At oo, medyo weird pakinggan sa simula. Kasi buong buhay natin, tinuruan tayo na ang bawat thought, bawat idea, bawat kinakatakutan natin, tayo iyon. Pero hindi. Isipin mo to. Gaano karaming random, nakakatakot, weird, o nakakahiya na thoughts ang dumadaan sa utak mo araw-araw? Marami. Kung lahat yon ay ikaw, edi nag-iiba ka ng identity kada 5 minuto at imposible yon. Ang sinasabi ng Stoicism ay simple pero sobrang lalim. Ikaw ang tagamasid, hindi ang thought. Kung ang langit ay ikaw, ang thoughts ay mga ulap lang na dumadaan. Minsan madilim, minsan mabigat, minsan mabilis. Pero dumadaan lang sila. Hindi sila permanente. Hindi sila ikaw. Ang problema? Karamihan ng tao, hinahayaan ang ulap na maging bagyo. At ang bagyo, maging identity nila. Isang thought lang na, hindi ako sapat, nagiging bakit ba ako ganito? Hanggang maging siguro wala talaga akong halaga. Pero ito ang kagandahan, thoughts are suggestions, not commands. Parang radio station, kapag may tugtog na ayaw mo, hindi ka obligado sumayaw. Pwede mong palitan ng station, pwede mong i-off, pwede mong deadmahin. Subukan mo itong Stoic technique, thought labeling. Sa halip na sabihin, failure ako, sabihin mo, I'm having a thought na failure ako. Napansin mo? Pag nilagyan mo ng I'm having a thought, biglang may distansya. Hindi mo na sinasabing ikaw ang problema. Sinabi mo lang na may dumadaan na thought. At sa distansyang iyon, dumadating ang kapangyarihan. Sunod, gamitin mo ang Stoic exercise na parang hukom ka. Kapag may negative thought, wala nang pag-asa. Tinatakwil ako ng tao. Hindi ako magaling. Sagutin mo ng parang judge. Totoo ba to 100%? Ano ang ebidensya? May ibang paliwanag ba? Kung nandito si Marcus Aurelius, ano kaya sasabihin niya? Importante pa ba to after 5 years? Pag tinanong mo ng tinanong ang thought, parang balat ng sibuyas, habang hinihiwa mo, mas lumalabas na wala pala itong solid na laman. Buo siya sa pakiramdam, pero hangin lang pala sa logic. At dito magsisimula ang totoong disiplina, detach, observe, let go. Kaya mong sabihin sa isip mo, negative thought, nakikita kita, pero hindi kita kailangan sundin. Hindi mo kailangang labanan ang thought. Hindi mo kailangang patunayan na mali ito. Kailangan mo lang hindi ito paniwalaan. Ganyan ka lumalakas sa Stoicism
Hindi dahil wala ka ng negative thoughts, kundi dahil hindi ka naalipin ng mga ito. Tatandaan mo ito. Ikaw ang langit. Ang thoughts mo, mga ulap lang nalilipas. At kung kaya mong hayaang dumaan ang bawat ulap, hindi ka na kailanman mababaha ng sariling isip mo. Stoic Law number 2. Tigilan ang pakikipag-away sa reality. Isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit nauubos ang tao sa negative thinking ay ito. Hindi dahil masakit ang nangyari, kundi dahil ayaw mong tanggapin na nangyari na. Hindi mo sila masisi. Normal sa tao ang mag-wish na sana iba ang resulta. Sana hindi ako iniwan. Sana hindi ako nagkamali. Sana hindi ito nangyari sa akin. Sana may pagkakataon pa. Pero ito ang hindi maiiwasang katotohanan na tinuro ng mga Stoic. Ang pagtutol sa realidad ang ugat ng sobrang pagdurusa. Pakinggan mo to. Pain is real. Pero suffering, gawa ng isip yan. At nagsisimula ang suffering kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi dapat ganito. Hindi dapat nangyari yan. Hindi dapat ako ang nasaktan. Pero nandyan na nangyari na. Totoo na. Parang taong nakatayo sa ulan habang sumisigaw, nagagalit, nagmumura. Kahit anong reaksyon mo, basa ka pa rin. Hindi victory ang pagtutol sa ulan. Victory ang pagtanggap, pagkuha ng payong at paglalakad pa rin. Ganon din sa buhay. Kaya sinabi ni Epictetus ang isa sa pinakabrutal pero pinakamakatotohanang Stoic lines. Do not seek to have events happen as you want them to. Want them to happen as they do happen. Hindi ibig sabihin nito na mag-celebrate ka ng sakit. Hindi sinasabing matuwa ka sa heartbreak or magpasalamat ka sa panglalamang. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin, huwag mong ubusin ang lakas mo sa pakikipag-away sa isang bagay na tapos na. Kung nangyari, nangyari. Kung tapos, tapos. Kung umalis, umalis. Ang tanong, ano ang next na kaya mong gawin? Kasi habang paulit-ulit mong sinasabi sa isip mo, sana hindi nangyari to. Ang totoo, inuulit mo rin ang sakit, ini-stretch mo ang trauma. Pinapalakas mo ang bigat. Pero subukan mo ang Stoic tool na to. Tuwing may pumapasok na thought na, hindi dapat to nangyari. Sabihin mo ng malakas o sa isip, pero nangyari na. So anong susunod? Ang linyang yon ang nagbabalik sa'yo sa pagiging may control. Alis victim mode, on leadership mode. Ito ang Stoic concept na amor fati, love of fate, meaning yakapin kung ano ang ibinigay sa'yo kasi doon ka huhubugin. Na-fail mo ang exam, hindi ka basura. Baka kailangan mo lang ng bagong approach. Iniwan ka? Hindi ibig sabihin na hindi ka mahalagang tao. Baka tinanggal sa daan mo ang hindi para sa'yo. Nalagpasan ka ng oportunidad? Hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay mo. Ibig sabihin lang, ibang daan ang totoong para sa'yo. Ang acceptance ay hindi pagsuko. Ito ay pagkukontrol dahil tinatanggap mo ang totoo para makagalaw ka sa next step. At tandaan mo, peace is not found in perfect circumstances, kundi sa pagtanggap at pag-usad. I-comment mo sa baba. Tinatanggap ko at patuloy akong lalago. Handa ka na ba sa susunod na Stoic Law? Stoic Law number 3. Huwag magtiwala sa unang emosyon. Ito ang isa sa pinakamadaling bitagin ng utak mo. Ang paniwalaan na ang unang emosyon mo ay ang totoo. Pero sa Stoicism, malinaw ang aral. Ang unang emosyon ay reaksyon, hindi katotohanan. Kapag may nangyaring masakit, nakakagulat, nakaka-insecure, o nakakabuwisit, ang unang emosyon ay laging malakas, magulo, at minsan sobrang exaggerated, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang katawan mo, instinct pa rin ang sinusunod. Galit, takot, selos, hiya, lungkot, pagdududa. Natural silang tumama ng biglaan, parang unang hampas ng alon. Pero tandaan mo, ang unang alon ang pinakamalakas, pero hindi iyon ang dagat. Ganito ang problema, kung hinahayaan mong ang unang emosyon ang magdesisyon, madalas mali ang magiging galaw mo. At doon nabubuo ang negative thinking at nasisira ang relationships, opportunities, at kapayapaan mo. Isipin mo to, nag-message ka sa friend mo, seen, walang reply. Ang unang emosyon, ayaw niya sa akin, nagagalit siya sa akin, hindi niya ako priority. Pero ilang oras pagkatapos, malalaman mo, busy pala, nakatulog, may emergency, o nakalimutan lang. Kung sumagot ka agad base sa unang emosyon mo, nakasira ka ng relasyon at ikaw pa ang napagod. Kaya malinaw ang Stoic rule, pause before reaction. Sabihin mo sa sarili mo,
May nararamdaman ako ngayon, pero hindi ibig sabihin tama ito. Ito ang Stoic technique. Name, don't obey. Instead of, galit ako. Sabihin mo, may dumating na galit. Instead of, natatakot ako kasi may problema. Sabihin mo, may thought ako ng takot, pero hindi ibig sabihin na may totoong panganib. By naming the emotion, hindi ka agad ninanakawan ng klaridad. Nagkakaroon ka ng distansya. At kapag may distansya, may control. May isa pang Stoic practice na sobrang powerful. The view from above. Isipin mo na umaangat ka. Mula sa katawan mo, sa kwarto mo, sa bahay mo, sa buong city, hanggang para kang nasa taas ng mundo, nakatingin pababa sa sitwasyon mo. Kapag nakita mo mula sa malayo, mapapansin mo, ang bagay na nagpapalungkot o nagpapagalit sa'yo, napakaliit kumpara sa buong buhay mo. Napakaliit kumpara sa buong mundo. Napakaliit kumpara sa mga tunay na bagay na mahalaga. Ito ang nagbibigay ng perspective. At perspective kills unnecessary suffering. Kaya sa susunod na sumalakay ang unang emosyon, gawin mo ito. Pause. Name the emotion. Delay your reaction. Zoom out mentally. Hindi ka nagiging robot. Nagiging matalino ka. Nagiging stoic ka. Comment mo, I pause, I choose. Hindi ako nagre-react ng bulag. Kapag handa ka na, tuloy tayo sa susunod na Stoic Law. Stoic Law number 4. Ang kwento sa isip mo ang lumilikha ng sakit. Ito ang isa sa pinakamalupit na katotohanan ng Stoicism. Kadalasan, hindi ang pangyayari ang sumisira sa'yo, kundi ang kwentong idinagdag mo sa pangyayari. May nangyari, isang simpleng event. Pero ang utak mo, hindi tumitigil sa paglikha ng mga kwento. At doon nagsisimula ang spiral. Na-reject ka, event lang yon. Pero ang utak mo, wala akong halaga. Hinding-hindi ako magiging sapat. Siguro hindi ako lovable. Nagkamali ka sa trabaho, event lang yon. Pero ang utak mo, failure ako. Mababa ang tingin nila sa akin. Hindi ako magaling. May hindi ka na-invite, event lang yon. Pero ang utak mo, hindi nila ako gusto. Siguro hindi ako belong. Siguro wala talagang nagmamahal sa akin. Kaya malinaw ang sabi ni Marcus Aurelius, if you are pained by anything external, it is not the thing itself that disturbs you, but your estimate of it. Ang totoong nagpapahirap sa'yo ay interpretation mo, hindi ang event. Isipin mo ang event bilang isang maliit na spark, at ang kwento mo ay gasolina, ikaw ang nagpapalaki ng apoy. Pero eto ang magandang balita. Kung kaya mong gumawa ng kwento, kaya mo rin itong baguhin, ikaw ang editor ng utak mo. Subukan mo ang Stoic technique na ito. Sobrang simple, pero life-changing. Step 1. Isulat ang event. Raw fact only. Halimbawa, hindi niya ako nireplyan ng 2 araw. Walang emotion, walang interpretation. Lang, plain fact. Step 2. Isulat ang kwento na sinasabi ng utak mo. Tinatamad siya sa akin. Ayaw na niya sa akin. May iba na siya. Ito ang drama ng isip. Ito ang nagpapabigat sa dibdib mo. Step 3. Challenge the story. Parang detective. Totoo ba ito 100%? May ebidensya ba ako? May ibang reason ba na hindi negative? Ginawa ko na rin ba ito sa iba na walang masamang dahilan? Baka pagod lang? Busy? May emergency? Hindi lang nakareply? Kung honest ka sa sarili mo, mapapansin mo na karamihan ng kwento mo, imbento. Built from fear, built from insecurity, built from past trauma. At kapag na-realize mong hindi fact ang iniisip mo, lumiliit bigla ang sakit, humihina ang negative thinking. Lumalakas ang kapayapaan mo. Ito ang Stoic mindset. Bad things happen, pero hindi sila nagbibigay ng meaning sa akin. Ako ang nagbibigay ng meaning sa kanila. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng sitwasyon, pero kaya mong kontrolin ang interpretasyon. At doon nagbabago ang buong mundo mo. Kaya sa susunod na mag-spiral ka, tandaan mo, hindi ikaw ang sakit, ikaw ang storyteller. At nasa iyo ang kapangyarihang i-rewrite ang buong kwento. Comment mo sa baba, I control the story. I choose peace over panic. Handa ka na ba? Let's move to the next Stoic Law. Stoic Law number 5. Ang kapaligiran mo ang nagpapalakas o sumisira sa isip mo. Ito ang brutal truth na hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng negative thoughts ay galing sa iyo. Marami sa kanila, nahawa mo lang. Oo, ang utak mo ay parang garden. Pero ang tanong,
Sino ang pinapayagan mong magtanim dito? Mga tao ba na nagbibigay linaw? O mga taong ang hilig ay drama, inggit, chismis at reklamo? Si Seneca mismo ang nagsabi, associate with people who are likely to improve you. Bakit? Kasi kung sino ang kasama mo, yun ang postura ng isip mo. Tingnan natin. 1. Negative people is negative thoughts. Kapag araw-araw kang nakapalibot sa mga nagrereklamo, nag-iingay, naninira, at nagdadrama, hindi mo namamalayang humihigop ka ng enerhiya nila. Mapapansin mo, nagiging irritable ka, nagiging reactive ka, hindi mo maipaliwanag, pero bigla kang nagiging anxious. Hindi dahil ikaw ang problema, kundi dahil inaamoy mo ang basura nilang emosyon araw-araw. 2. Toxic social media is mental poison. Kung ang feed mo ay punong-puno ng comparison, fake success, clickbait fear, at negativity, hindi nakakapagtaka kung bakit ang utak mo laging puno ng pagdududa. Your mind copies what it sees. Kung ang pinapakain mo sa isip mo ay takot, drama, at insecurity, ano sa tingin mo ang mamumunga? Tama, negative thoughts. 3. Chaotic environment is chaotic mind. Sobrang undervalued nito pero sobrang totoo. A messy room leads to a messy mind. Ang kalat sa paligid ay stress signals sa utak. Ang gulo ng table mo ay gulo ng focus mo. Kaya ang mga stoic, kahit noong panahon nila, simple lang ang pamumuhay. Kaunting gamit, kaunting ingay, kaunting distractions. Kasi alam nila, external disorder creates internal disorder. 4. Your habits feed your inner voice. Pag ubos ng oras sa phone, walang pahinga, walang boundaries, walang space to breathe. Lahat yan silent killers ng clarity mo. Hindi mo pwedeng i-kill ang negative thoughts kung araw-araw mo naman silang pinapakain. So ano ang gagawin mo? Stoic environment detox. For the next 7 days, no gossip, no toxic scrolling, no comparing yourself online. Linisin mo kwarto mo, iayos mo table mo. Maglagay ng 30 minuto silence time bawat araw. At iwasan ang mga taong ginagawang laruan ng emosyon mo. Hindi mo kailangang mang-away, hindi mo kailangang mag-explain. Just quietly choose peace. At makikita mo, hindi dahil wala ka ng negative thoughts, kundi dahil hindi na sila lumalakas. Hindi mo sila pinapakain. Pag tahimik ang paligid, mas tahimik ang utak. Kaya tanungin mo sarili mo araw-araw, ang mga taong kasama ko ba, nagbibigay ba sila ng liwanag o nilalason nila ang loob ko? Comment mo sa baba. I choose environments that protect my peace. Handa ka na sa susunod na Stoic Law? Stoic Law number 6. Pagod ka, hindi ka sira. Ito ang hindi napapansin ng karamihan at ito rin ang pinakamaraming sinisira sa mental health ng tao. Akala mo broken ka, pero ang totoo, pagod ka lang. Kapag pagod ang katawan, puyat ang isip, drained ang puso, nagiging mas malakas ang negative thoughts. Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil wala kang kwenta, kundi dahil ubos ka. Kapag pagod ka, lahat masama, lahat mabigat, lahat parang personal. A simple message becomes rejection. A small mistake feels like failure. A bad day feels like your whole life is collapsing. Hindi mo namamalayan, hindi pala utak ang kalaban mo, kundi yung kakulangan mo sa pahinga. Alam ng mga Stoic to, kaya sila obsessed sa energy management. Hindi sila puro lakas, hindi sila puro disiplina. Alam nila kung kailan tama at kung kailan tama nang tumigil. Sabi ni Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Pero paano ka magiging objective kung kulang ka sa tulog? Paano ka mag-iisip ng malinaw kung hindi ka kumakain ng maayos? Paano ka magiging calm kung overstimulated ka sa social media? Paano ka magiging stoic kung overloaded ang nervous system mo? Hindi mo kailangan ng motivational video. Hindi mo kailangan ng life-changing quote. Minsan, kailangan mo lang tulog, tubig, pahinga, tahimik, at simpleng paghinga. Negative thinking becomes louder pag puyat ka. Hindi ka kumakain ng tama. Wala kang movement or exercise, sobrang dami ng notifications. Wala kang alone time, overloaded ang schedule mo. Wala kang emotional boundaries. Sobra kang nagbibigay sa iba, pero wala kang binibigay sa sarili mo. Kaya minsan ang tanong ay hindi, what's wrong with me? Kundi, kailan ba ako huling nagpapahinga? Subukan mo gawin itong stoic reset. Matulog ng mas maaga ngayong gabi.
20 minutong lakad na walang cellphone. Uminom ng tubig bago mag-react sa kahit ano. Sabihin ang isang no sa isang bagay na draining. I-off ang phone mo ng 30 minuto para lang huminga. Hindi mo kailangan takpan ng negative thoughts. Minsan, kapag nagpapahinga ka, sila mismo ang kusang humihina. Hindi ka sira, hindi ka bagsak, hindi ka weak. Pagod ka lang. At ang pagod may lunas. Ang pinakamalakas na stoic warriors, marunong silang huminto. Kasi alam nila, ang isip na puno ay hindi matalino. Ang isip na nakaka-relax, yun ang malakas. Comment mo, I am not broken. I am just resting. Handa ka na sa huling stoic law? Stoic law number 7. Gratitude kills negativity. Ito ang stoic law na pinakamalambing pero pinakamalakas. Ang pasasalamat, gratitude, ay hindi simpleng pagiging positive. Ito ay sandata, isang espada na pumuputol sa ugat ng negative thinking. Kapag nakakulong ka sa sariling isip mo, napakadaling malunod sa, wala akong gana, walang nangyayari sa buhay ko. Mas magaling sila kaysa sa akin. Ang unfair ng lahat. Ganito ang ginagawa ng negativity. Binibingi ka, binubulag ka, ginagawang tunnel vision ang pananaw mo, nakikita mo lang ang kulang, hindi ang meron. Pero ang gratitude, ito ang nagpapaliwanag sa loob mo. Ito ang sumisira sa ilusyon na wala kang sapat. Ito ang nagbubukas ng pintuan para makita mo ang totoo, na mas mayaman ka kaysa sa iniisip mo. Hindi gratitude na pilit, hindi fake positivity, hindi yung tipong magpasalamat ka na lang kahit wasak ka na. Ang totoong stoic gratitude ay ito, tanggapin mo ang sakit, pero piliin mong makita ang meron at hindi puro kulang. Kwento ni Seneca, it is not the man who has too little who is poor, but the man who craves more. Ibig sabihin, ang nagpapahirap sa iyo ay hindi ang kakulangan, kundi ang maling lente na gamit mo. Subukan natin gawin itong practical. Kapag pagod ka, magpasalamat ka sa katahimikan, na kaya mo pang huminga, na kaya mong huminto. Kapag may mali kang nagawa, magpasalamat ka sa lesson. Hindi lahat natututo kapag may mali, pero ikaw, aware ka, ibig sabihin, lumalakas ka. Kapag may nawalan ka, magpasalamat ka sa natira. Hindi dahil masaya kang may nawala, kundi dahil nakikita mo ang tangan mo ngayon. Kapag nagloloko ang isip mo, magpasalamat ka sa awareness. Bihira ang taong aware sa sarili. Ikaw, gising ka. At dahil gising ka, kaya mong baguhin ang kwento. Ito ang stoic practice. Every morning or every night, isulat mo ang 3 bagay na thankful ka. Maliit lang, simple lang. Hindi kailangan spectacular. Halimbawa, nakakakain ka, may isang taong nagmamahal sa'yo. Masama ang araw mo pero buhay ka pa rin. May natutunan ka. May isang maliit na win, isang linya lang bawat isa. Pero yung isang linya na yon, iyon ang nagbubukas ng pinto palabas sa dilim. Kasi ganito ang sikreto. Negative thoughts grow in forgetfulness. Pero gratitude brings your mind back home. At kapag bumalik ang isip mo sa realidad, hindi sa drama, hindi sa takot, hindi sa comparison, mas lumalakas ka. Mas gumagaan ang dibdib, mas lumilinaw ang utak. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nakita mo ang sarili mong kaya pa ring magpasalamat. Comment mo sa baba, gratitude is my armor. Handa ka na ba sa final stoic closing reflection? Just say, yes please. Ngayong nadaanan natin ang 7 brutal stoic laws, time to bring everything together. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging Zen master. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang emosyon, kundi sa pagiging mas malinaw kaysa sa emosyon mo. Recap tayo ng mabilis. Hindi ikaw ang mga iniisip mo. Dumadaan lang sila, hindi sila ikaw. Tigilan ang pakikipag-away sa reality. Kapayapaan ay pagtanggap at pag-usad. Huwag magtiwala sa unang emosyon. Pause. Name it. Don't obey it. Ang kwento sa isip mo ang nagpapabigat. Ikaw ang author. Baguhin ang script. Ang kapaligiran mo ay gamot o lason. Piliin ang tahimik na paligid. Pagod ka, hindi ka sira. Pahinga ang unang lunas. Gratitude kills negativity. Ang pasasalamat ang pinakamalakas na armor. Kung napansin mo, iisa ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Awareness. Awareness kung ano ang pumapasok sa isip mo. Awareness kung ano ang dapat bitawan. Awareness kung saan galing ang bigat. At sabi nga, awareness is the first cut.
Kapag alam mo na kung saan ka tinatamaan, kaya mo nang putulin ang ugat ng negative thinking bago ito lumaki. At habang pinapractice mo ang stoicism araw-araw, kahit tahimik lang, kahit simpleng pag-pause, kahit simpleng paghinga, may nangyayari sa loob mo. Tahimik kang lumalakas. Tahimik mong binabalik ang kapayapaan mo. Tahimik mong binubuo ang sarili mo. Ngayon, gusto kong malaman, ano ang favorite stoic quote o part mo sa video na to? Ilagay mo sa comments. Baka may ibang taong kailangan marinig ang linya mo. Kung may kilala kang pagod, overwhelmed, o nauubos ng sariling isip, i-share mo sa kanila ang video na to. Baka ito ang maging unang hakbang nila pabalik sa kapayapaan. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dito sa channel natin, pinapalakas natin ang isip araw-araw. Final affirmation para sa comments. My mind is my strongest weapon.